Aifa, pinsan mo. Oh, kuya. Nagawin mo dito? Aifa, huwag ka sana mabibigla. Bakit? Ano nangyari? Ang mama mo. Ang mama ko? Anong nangyari sa mama ko? Basta, lakasan mo lang ang loob mo. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Ano nangyari sa mama ko? Ano nangyari sa mama ko? Sabihin mo sa akin. Isa siya sa mga miyembro ng sikat na grupong Sex Bomb Dancers. Nakilala at nagkapangalan siya sa kanyang husay sa pagsayaw. Subalit sa likod ng mga indak at indayog ay may isang dalagang nasadlak sa pagluluksa at pangungulila. Sa mura niyang edad, napagdaanan na niya ang isa sa mga pinakamasakit na dagok sa sayaw ng buhay, ang mawalan ng isang ina. Mga kaibigan, samahan niyo po akong tunghayan ang kwento ng buhay ni Aifa Medina. Oh, yeah. Nakakaya, nagkalat ako. Okay lang yun, Aifa. Oo nga. Huwag masyadong isipin yun. Hindi, ayos lang ako. Tsaka binigay mo naman lahat, di ba? Yun ang mahalaga. Hindi mo man lang sa amin sinabi, Aifa. Plano mo palang kalabanin yung mga taga-MMDA. Ang galing mo magkalat. Please lang. Ayoko ng gulo. Ayoko ng gulo. Wawa naman. Eto ha, tayong kaibigan lang. Kung ako sa'yo, hindi ko na pangangarapin pang magsayaw ulit. Kasi, hindi para sa'yo ang pagsasayaw. Parehong kaliwayang mga paa mo. Ha, nakakatawa kang panoorin. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako sasayaw ulit. Si Papa, uwi pa lang. Hindi man na nagpasabi. Naku, kahit nga ako hindi sinabihan eh. Basta't bigla na lang dumating. Kaya kanina, kamuntik na ako atakihin sa puso sa sobrang gulat. Pambira ka naman. Kung sinabi ko sa'yo, di hindi na surprise yun. At saka total, dito tayong lahat. Halika dito. Meron pa akong isang sorpresa sa inyo. Ano po yun, Pa? Simula ngayon, parati na tayong magkakasama-sama. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Eh, paano pong ibig sabihin nun? Nag-resign na ako sa Saudi. Yung nakaraang biyahe ko, yun ang huli, at hindi na ako babalik. Kaya, magkakasama-sama na tayo, di ba? Yay! Ha? Diba? Diba? Si Papa, hindi na siya alis! Oh my God. Kunin nyo na itong mga gamit, ipasok nyo, at may mga pangalan yan. Buksan nyo na. Ha? Buksan nyo na. Uy, yung sa maleta, mga maruruming damit yan. Hindi na ako nakakapaglaba. Nilo, Hindi na ako nakakapaglaba dun eh. Teka, kung hindi ka na aalis, saan tayo kukuha ng pera? Paano tayo mabubuhay? Eh, hindi ba sa'yo na rin ang galing? Na mas buong pamilya pag magkakasama tayo. Saka, alam mo, medyo mga bata na yung pinababiyahin nila ngayon eh. Mahirap na pag may edad ka na. At saka marami naman tayong mga naipon eh. Alam mo, gawin natin, mag-isip tayo negosyo. At gawin natin puhunan yung ipon natin. Natatakot kasi ako eh. Huwag ka mag-alala. Malulusutan natin yan. Mas maganda yung magkakasama tayo. Sa hirap at ginhawa, magkakasama tayo. Ayaw mo ba nun?
Nakagisna ni Aifa ang maginhawang pamumuhay dahil na rin sa malaking perang naipadala ng kanyang ama mula sa Saudi. Subalit nakatakdang magbago ang takbo ng buhay ng kanilang pamilya nang magdesisyon ang ama ni Aifa na huminto na sa pag-abroad. Outing lang naman yun. Hindi ka naman siguro mamamatay kung hindi ka sumama. Ma, lahat ng mga kaibigan ko sasama. Tapos ako lang hindi. Minsan na ako yung sa'yo, hindi mo pa ako mapagbigyan. Aifa, tama na yan, ha? Papa? Huwag mong sagot-sugutin na ganyan ng mama mo, ha? Ina mo yan. Hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa kanya. May sakit na nga sa puso ang mama mo. Binibigyan mo pa ng problema. Masyado kang sutil. Bagamat mahal ni Aifa ang kanyang mga magulang, dala na rin ang kanyang kabataan. Madalas niyang suwayin ang mga ito. Aifa? Aifa, anak? Iwanan niyo muna ako, Ma. Sana naman unawain mo ang sitwasyon natin. Nagtitipid tayo eh. Hindi na tulad ng dati ang buhay natin. Kailangan nating maghigpit ng sinturon. Pero, Ma, Kung ako lang ang masusunod, gugustuhin kong sumama ka na doon. Gugustuhin kong maibigay sa'yo lahat ng hinihiling mo. Lahat ng magagandang bagay, lahat-lahat ng gusto mo. Ang kaso, konting tiis lang naman ang hinihiling namin sa inyo, anak. Alam kong naninibago kayo na hindi na nagtatrabaho sa abroad ang papa nyo. Kaya ang buhay natin ngayon, hindi na kasing luwag ng dati. Pero, mas mabuti naman yung magkasama tayo, di ba? Maikli lang ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Malay mo, bukas lang makalawa. Hindi mo na kami kapiling. Kaya dapat samantalahin na natin ang mga araw na magkasama tayo. alam ko po yun, Ma. Patawarin niyo po ako. Kung naging sutil po ako sa inyo, naging matigas po yung ulo ko. Pero, Ma, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Tandaan mo yan. Mula sa tagpong iyon ay naramdaman ni Aifa ang labis na pagmamahal ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng kanyang ina. Kaya naman, pinagsisihan niya mga pagkakataong naging swail siya sa mga ito. Subalit isang araw, isang naiibang pagkakataon naman ang haharap kay Aifa nang minsang pumunta siya sa Broadway Centrum upang manood ng noontime show na Eat Bulaga. Ang daming tao. Oo nga eh. Anong oras kayo magsisimula? Dami. Hi, ako si Lester. Talent coordinator ako dito sa Itbulaga. Tumitingin kasi ako ng mga taong nakapila sa labas. Nakita kita. Hindi kasi dumating yung isang contestant sa TV, babe. Baka gusto mo sumali. Ay, hindi po. Mahihain po kasi ako eh. Saka, hindi po alam ng magulang ko na nandito po ako ngayon. Sigurado ka? Maraming gustong mag-join dito sa TV, babe. Alam ko po, pero hindi pa po kasi ako ready na lumabas sa TV eh. Alam ko na. Iiwanan lang kita ng calling card. Kapag nakapag-desisyon ka na gusto mong jumoin, tawagan mo lang ako. Ito calling card ko. Sige. Tol, sayang yun. Sana sumali ka na. Malay mo, manalo ka, di ba?
Ma, bakit po? Umiyak po ba kayo? Wala, napuwing lang ako. Ma, sa akin pa po ba kayo maglilihim? Ano pong problema? And notice of disconnection ng Meralco. Puputulan na tayo ng kuryente pag hindi pa tayo nagbayad. Kaso wala tayo pambayad. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Tama na po, Ma. Maayos din po natin ito. Huwag po kayong mag-alala. Upang makatulong sa problemang kinakaharap ng kanyang pamilya, nagbago ang isip ni Aifa at nagdesisyon ding sumali sa pa-contest ng Eat Bulaga, ang TV Babes. Subalit, hindi ito magiging madali para sa kanya. Ginawa mo yun. Nang wala man lang paalam sa amin. Dahil alam kong Mang, hindi mo ko papayagan pag sinabi ko sa inyo yun. Magulang mo kami, Aifa. Karapatan namin ang malaman kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Ma, ano po bang problema? Sumali lang naman ako sa contest na yun, ah. Nakakahiya! Nakabilad ang katawan mo doon. Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay natin, ng mga kamag-anak natin? Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kapitbahay natin. Sabihin na nilang gusto nilang sabihin. Ma, gusto ko lang makatulong sa pamilya natin. Gusto ko lang makabayad ng kuryente natin. Wala na akong ibang alam na paraan kundi yun lang. Sumama ang loob ni Aifa sa kanyang ina nang kagalitan siya nito dahil sa desisyon niyang pumasok sa mundo ng showbiz. Simula noon, nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon at bagamat nakatira sa iisang bubong, humantong ang kanilang samahan sa hindi pagpapansinan. Oh, mag-breakfast ka muna bago ka umalis. Hindi naman ako nagugutom eh. Magkakape na lang ako. Morning. Sige, dito na muna ako sa labas. Hanggang ngayon ba hindi pa kayo nag-uusap ng mama mo? Hindi niya rin naman po ako pinapansin pa eh. Bakit hindi ikaw mag-umpisa? Bakit po ako pa? Wala naman po akong kasalanan. Alam mo, hindi maganda yung nagmamatigas ka sa magulang mo. Aifa, ina mo pa rin siya. Hindi kayo dapat nag-aaway. Hindi ko po kasi maisip kung bakit po siya nagagalit sa akin. Pinoprotektahan ka lang niya. Ganun talaga lahat ng mga magulang. Ayaw nilang mapapahamak ang anak. Kaya sana, maunawaan mo na siya. At saka sana huwag ka nang magmatigas, pwede ba? Pa, sumali po ako sa contest na yun para po sa pamilya natin, hindi po para sa sarili ko. Maunawaan din po sana ni Mama yun. Nagmatigas si Aifa sa pagsuway sa kanyang ina.
ipinagpatuloy niya ang pagpasok sa showbiz hanggang sa makilala niya ang isang taong tutulong sa kanyang magkaroon ng karir sa telebisyon. 3 and 4. Same thing as the first step, pero twist lang tayo sa left. Ito yung 5 and 6. Tapos, slide natin yung left, going down. Okay, kayo nga, pati. One more time. 5, 6, 7, and 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, and 1. Yan. O, pag-aralan nyo. Break muna tayo. Hilo-hilo ko. Kakapag. Ay, Miss Joy! Mama Lester, why are you here? Ay, nako. Siya ba yung sinasabi? Opo. Siya si Aifa. Siya yung dating sumali sa TV Babe. Maganda siya. Pan-sex bomb ang beauty niya. Gusto mo maging sex bomb? Opo. Eh, marunong ka ba sumayaw? Yun nga po yung problema, Ate Joy. Hindi po ako ganun kagaling sumayaw. Eh, are you willing to learn ba? Kasi, alam mo, ang tao, basta determinadong matuto at may tiyaga, madali namang matuto. Opo, para po sa pamilya ko. Choose, pamilya. Pag nagsumigat-sigat, mamaya, boyfriend. Go! Turuan kita. Pagtsaga mo to. Ito yung tinuro kanina. Mag-fraction. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1 and 2. Shoulders and forward, and bend. Shoulders ulit. Bam, bam, up, and shake, shake, shake. Okay naman. Ready? Energy. 5, 6, 7, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8, 1, and 2, and 3. Teka. Bakit ganon? Di ba last week pa natin pinag-aaralan yung steps na yan? Opo. Oh, di ba polishing na tayo? So, dapat memorize mo na siya. Kasi po, Ate Joy... Huwag mo akong kasi-kasihan. Di ba gusto mo maging sex bomb? Opo. Oh, yung utak mo, i-memorize mo yung steps. Intindihan mo? Intindihan mo? Ko, paano kung magiging sex bomb kung tatakatanga, no? Ayusin mo nga ang buhay mo? Aifa, huwag mo na lang pansinin si Ate Joy. Mainit lang ang ulo nun. Tutulungan ka na lang namin ni Ira. Sis, ka nang umiyak. Kaming bahala sa'yo. Tutulungan ka namin. Hindi ka na. Ako magtuturo Oo sa'yo. nga, ayaw na. Pinalad si Aifa na makapasok sa grupo ni Joy Cancio na sex bomb dancers. Pagkamat sa umpisa, hirap siya sa pagsasayaw. Ay agad din niya itong natutunan. Sa tulong na rin ng mga kagrupong sina Rochelle at Ira. Unti-unting nakilala si Aifa hanggang sa magsimula na siyang kumita. Dahil may sarili na siyang pera, ay nagagawa na niya ang lahat ng kanyang nagugustuhan. Uy, mag-aalas 12 na. Masyadong napapasarap yung kwentuhan natin dito, ah. Tara, Ate, order pa tayo. Oh, sige. Oh, bakit hindi mo sinasagot yung phone mo? Sino ba yan? Sino pa? Eh, di mama ko. Tatanong na naman niya kung nasan ako. Kung oras ako uwi. Ay, nako, hinahanap ka na pala eh. Di tara na. Uwi na tayo. Dami na rin tayo na inom. Maya na, ate. Enjoy pa ako eh. Alam mo ba kung anong oras na? O, ma. Kayo pala. Ginulat niyo naman ako? Kanina pa kita hinihintay. Namuti na ang mga mata ko, wala ka pa rin. Saan ka ba galing? Ma, lumabas lang naman ako eh. Gabi-gabi ka na lang lumalabas. Alam ko kumikita ka na. Pero anak, pamilya mo pa rin kami. Bahay mo pa rin ito. Hindi ito dormitoryo. Imbes na magpahinga ka na lang pagkatapos ng trabaho, puro paglalakwatsa ang inaatupag mo. Gusto ko lang mag-enjoy. Okay? Sige na, inaantok na ako. Hindi pa ako tapos. Huwag mo akong tatalikuran. Ano pa bang gusto nyo? Tumutulong naman ako sa gastusin sa bahay. Hindi pa ba sapat yun? Pwede ba? Lupayan nyo na ako! Sawang-sawa na ako! Napakasuwail mo, anak.
Kabutihan mo lang ang gusto ko at minamasama mo pa. Sige, total naman ayaw mo nang makinig sa mga pangaral namin. Mabuti pa sigurong lumayas ka na rito. Magsarili ka na. Total naman kumikita ka na Sige, layas! Napakasuwain mo, anak. Kabutihan mo lang ang gusto ko at minamasama mo pa. Sige, total naman ayaw mo nang makinig sa mga pangaral namin. Mabuti pa sigurong lumayas ka na rito. Magsarili ka na. Total naman kumikita ka na Sige, layas! Alam mo, pwede ka naman sa bahay Kaso nga lang, maliit yung kwarto ko. Maliit yung kama ko. Yun nga lang. Kung mapagtitiisan mo, tabi na lang tayo. Okay lang yun, ate. Ako naman yung nakikiusap. Kaya walang problema sa akin yun. Sabagay, sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo din. Sige. Ano bang nangyari? Kasi alam mo yun, ate, hindi nila ako maintindihan eh. Nagagalit sila sa akin. Wala silang tiwala sa akin. Gusto ko lang naman mag-enjoy. Hindi ko alam kung bakit hindi nila maintindihan yun. Wala naman akong ginagawang masama. Aifa, baka naman ikaw ang hindi umiintindi sa kanila. Hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Uy, mama mo, malamang nag-aalala na sila sa'yo. Pakisabi na lang ate na hindi tayo magkasama. Sige. Hello, tita. Po. Ay, hindi ko po siya kasama eh. Opo. Baka po nasa tabi-tabi lang po o baka may binili lang. Ganun po ba? Sige po, tatawagan ko. Pero pag nakita ko rin po, sabihan ko po kayo agad. Sige po, tita. Salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye. Malamang nag-aalala na sila sa'yo niyan. Alam mo, Aifa, mama mo yan eh. Tumatanda na rin mama mo, diba? Mahal mo naman ang magulang mo. Diba dapat iniintindi mo sila? Alam mo, kahit anong mangyari, kahit anong gawin ng mama mo sa'yo, magulang mo pa rin yan. Yan at yan pa rin ang tutulong sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaga pa, usapin mo. Wala namang hindi naayos sa pag-uusap eh. Maiintindihan ka rin nila. Lalong napalayo si Aifa sa kanyang ina nang magpa siya itong mag-alsa balutan at maglayas. Sinubukan niya munang kalimutan ang mga problema at ibinaling ang kanyang atensyon sa pagsasayaw. Unti-unting nagkakapangalan si Aifa dahil na rin araw-araw siyang nakikita sa Itbulaga kasama ang iba pang mga sex bomb dancers. Subalit, sadyang matindi ang tawag ng pagmamahal ng kanyang pamilya.
Hello. Hi, girls. Hello. Ate Joy! Aifa, napanood kita kanina. Gusto kita i-congratulate. Para saan po? Kasi, Diyos ko, no? Hindi ko akalain matututo ka magsayaw. Eh, dati parang kaliwa ang paa mo. Ngayon, I'm so happy kasi nga natuto ka dahil sa tiyaga mo. Keep it up. Thank you po. Galingan nyo, ha? Huwag lalaki kagad ulo. Bonus! Bonus kagad. Kasi bahala ka na't may meeting pa ako. Okay? Ingat po! Girls, Ingat po! Iren? Thank you, ate! Pa! Ano pong ginagawa niyo dito? Good afternoon. Hi, good morning. Kausapin ko lang sa sandali. Anak, pwede sana umuwi ka na. Nahihirapan na ang mama mo na wala ka sa bahay. Alam mo naman, may sakit sa puso yun. Baka mamaya kung ano pa mangyari. Saka, miss na miss ka na niya eh. Pwede lang umuwi ka na, anak. Ha? Anak, maiwan muna kita, ha? Sige po, pa. Anak ko, patawarin mo ako at napagbuhatan kita ng kamay. Alam ko, hindi ko dapat ginawa yun. Nabigla ako eh. Siguro, galit ka sa akin. Kasi wala akong ginawa kundi ang punahin ka. Ang pigilan ka. Sana maunawaan mo ako, anak. Isang ina lang ako na nangangamba para sa kanyang anak. Gusto ko kasing ituwid ang buhay mo habang nandito pa ako, anak. Habang kaya pa kitang subaybayan. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. At madudurog ang puso ko pag nakita kitang nasasaktan. Mahal na mahal kita, anak. Aifa. Aifa. Ma. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Natakot ako eh. Akala ko paano na nangyari sa'yo. Ma, patawarin niyo po ako, Kasi po, naging sutil po ako sa inyo. Napakatigas po ng ulo ko. Kalimutan mo na yun. Wala yun. Ang mahalaga ay nandito ka na. Magkakasama tayo uli. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Ma, bakit po? Ma, bakit po? Tip-tip ko. Ma! Si Mama! Ma, bakit ma? Ma, kayo ba? Ma! Doc, kamusta na ang kalagayan ng mama ko? Well, right now, she's stable. Salamat naman sa Diyos. Kaya lang, meron tayong isang problema. Ano po yun, Dok? Lumalala ang sakit ng puso ng inyong asawa. Well, I'm sorry, but yan ang nakikita namin. Lumalaki ang puso ng iyong ina at kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ngayon, pwede natin siyang hindi pa-opera, pero hindi natin maaaring malaman kung ano ang maaaring mangyari sa kanya.
Dok, paoperahan na ho natin siya. Malaki ang magagastos ninyo. 1,000,000 piso. So, think about it. I have to go now. 1,000,000 piso? Pa, saan tayo kukuha ng ganong kalaking halaga? Anak, lakasan mo loob mo. Pa, si Mama. Papagalingin natin siya, please. Pa, papagalingin natin si Mama. Anak, kumain ka muna bago... Ano yan? Ipon ko po, Pa. Sa pagtatrabaho ko po sa sex bomb. Saan mo gagamitin yan? May plano ka na bang bumili ng kotse o magpagawa ng bahay? Wala po. Para saan yan? Iniipon ko po to. Nung pa-opera po ni Mama. Alam ko po na kulang pa po to para makabuo ako ng 1,000,000. Pero magtatrabaho po ako mabuti. Kahit hindi na po ako matulog. Magpupursige po ako. Makaipon lang po ako ng 1,000,000 na pampa-opera ni Mama. Alam mo, anak, napakaswerte ng mama mo. Nagkaroon siya ng anak na kagaya mo. Kasi pa, ayoko pa siyang mawala eh. Gusto ko pa siyang makasama ng mas mahabang panahon. Biglang nagbago ang lahat para kay Aifa nang atakihin sa puso ang kanyang ina. Iniwasan na niya ang paglabas-labas kapag hindi kinakailangan at nagpursige siya sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng pera para sa operasyon sa puso ng kanyang ina. Tinalikuran na niya ang pagiging swail at nagsumikap upang maging isang responsable at mapagmahal na anak. Ma? 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 Oh. Nanaginip po ako. Nasa isang palayan daw po tayo. Nagtatakbuhan. Hinahabol daw po kita. Tapos ma, biglang dumilim. Umuulan. Tapos, biglang hindi na kita nakita. Bigla ka nawala. Nag-iisa na lang ako. Hinahanap-hanap po kita. Nananaginip ka lang. Oo, nandito lang ako. Hindi ako mawawala. Ma, natatakot po ako. Takot. Andito lang ako. Gising ka na. O, halika, halika, halika. Ma. Tama na, tama na, tama na. Sa susunod na magpakailanman, ang dalawang batang milyonaryo nangilaban ng pari. Kahit anong mangyari sa buhay mo, huwag na huwag kang makakalimot
tumawag sa Panginoong Diyos. Punong-puno po ang puso ko ng pasasalamat. Nakatakdang magbakasyon ang mga sex bomb dancers sa Boracay para sa Semana Santa. Subalit sa halip na sumama doon, minabuti ni Aifa na makasama ang kanyang ina sa La Union. Ang sarap dito, ang ganda. Saka mukhang sariwang-sariwa ang hangin, eh. Oo nga eh. Ma, mamaya maligo tayo ha. Nako, alam mo namang hindi ako marunong lumangoy, ano? Ma, ano ka ba? Meron namang salbabida dyan, no? Saka binilan po kita ng bago niyong swimsuit. Oo. Salamat nga pala, anak, ha? Para saan po? Eh kasi alam ko namang dapat pumunta ka sa Boracay kasama ng mga sex bomb. Kaya lang, mas pinili mo na pumunta rito sa La Union kasama ako. Ma, syempre naman po kayo yung pipiliin ko. Bawal po ang drama dito. Kailangan po mag-enjoy lang po tayo ng todo-todo. Okay. Ma, sigurado lang po ba kayong okay kayo? Okay lang ako, huwag ka mag-alala. Napagod lang ako ng husto kanina, kaya ako hinihingal. Ma, huwag na lang po kaya akong umalis. Nangako ka kay Joy na babalik ka para sa sex bomb. Isang araw lang naman yon. Bumalik ka na lang uli. Hindi po magandang kalagayan niyo eh. Ayos lang ako. Huwag mo nga takutin ang sarili mo. Sigurado po ba talaga kayo? Sigurado ako. Alam mo, kung ako lang masusunod, gusto ko lagi tayo magkasama. Hindi ako mawawala. Narito pa rin ako pagbalik mo. Maliligo tayo sa dagat. Punta tayo sa beach. Kasabay. Pangako ko yan. I love you, Ma. Mahal din kita, anak. Pangako, Ma. Babalik po ako. Dahil kailangan makapag-ipon, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Aifa, bagamat labis ang pag-aalala niya sa kalagayan ng kanyang ina. Habang abala si Aifa sa kanyang trabaho, muling aatakin sa puso ang kanyang ina. Kinailangan ulit itong dalhin sa ospital hanggang sa... Aifa, pinsan mo. Oh, kuya. Nagwa mo dito? Aifa, huwag ka sana mabibigla. Bakit? Anong nangyari? Ang mama mo. Ang mama ko? Anong nangyari sa mama ko? Basta, lakasan mo na ang loob mo. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Ano nangyari sa mama ko? Ano nangyari sa mama ko? Sabihin mo sa akin yun! Hindi mo ngayon, ate! Ano nangyari sa mama ko? Tumawag kasi sa akin ang papa mo. Pinapasabi, inatake sa puso ang mama mo. Sa hospital sila ngayon. Hindi! Ate! Hindi pwede! Wag mo na yun! Sa susunod na magpakailanman, ang dalawang batang milyonaryo nangilaban ng pari. Kahit anong mangyari sa buhay mo, huwag na huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoong Diyos. Punong-puno po ang puso ko ng pasasalamat. Hello? Aifa, anak. Pa si Mama? Anak, inatake yung mami mo eh. Kaya dinala namin sa ospital dito sa La Union. Paano na pong lagay niya? Hindi siya makapagsalita dahil nilagyan ng tubo yung bibig niya eh. Pa,
Gusto ko po siyang makausap. Paano nga, anak? Paitapat niyo po yung telepono sa tenga niya. Tapos, gusto ko pong marinig niya yung boses ko. Sige na po, please. Sandali, ah. Sandali lang. Si Aifa, anak mo. Gusto ka raw makausap. Ma? Narinig mo ba ako? Magpagaling ka, ha? Hintayin mo ako, babalik ako dyan. Promise po, magiging good girl na ako. Hindi na po magiging matigas yung ulo ko. Ma, hintayin mo ako, ha? Babalik ako, pangako. Pa si Mama nasaan? Anak. Pa si Mama nasaan? Anak. Anak. Punta ako dito para makita ko si Mami! Nasa si Mama! Anak. Hindi ka Mama ko! Sabi mo hindi mo ko iiwan! Nangako ka sa akin eh! Nangako ka sa akin, di ba babalik ako? Ito po, sir. Dito po pipirman para may imtumpas mo ng polis. Bawal! Huwag mo munang paipasa mo si Mama! Pero anak, kailangan nang gawin yan eh. Pa, hindi! Pwede ba siyang mabuhay? Pero Aifa! Bakit pa? Hindi mo ba mahal si Mama? Maghintay na tayo ng kahit ilang oras pa. Sige na ba? Ay naku, anak. Ayoko! Anak, patay na ang mama mo. Kailangan mo nang tanggapin. Halika na. Halika na. Halika na. Aifa! Aifa! Aifa, halika na dito. Hindi! Tanggapin mo na, anak. Anak, kailangan mo nang tanggapin. Paano ba siya Ilayo niyo ito. mabuhay? Sige na, ilayo niyo ito. Dali. Para matapos na ito. Ano ba, Mama? Paano ba siya mabuhay? Mama! Sa susunod na magpakailanman, ang dalawang batang milyonaryo nangilaban ng pari. Kahit anong mangyari sa buhay mo, huwag na huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoong Diyos. Punong-puno po ang puso ko ng pasasalamat. Isang malaking dagok para kay Aifa ang maagang pagpanaw ng kanyang ina. Napuno ng puot at pagsisisi ang kanyang puso dahil minsay naging sutil siyang anak sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina. Kaya naman hindi naging madali para kay Aifa ang tanggapin ang maagang pagkamatay nito. Anak. Ipon ko po to pa. Para sa pampa-opera ni Mama. Kaya lang, hindi po ako umabot eh. Alam mo, anak. Naging masaya naman ang buhay ng mama mo eh. Kung sana pa, mas sinipagan ko pa. Kung sana mas marami pa akong trabahong tinanggap. Kung sana mas marami pa akong naipon. Sana naligtas ko yung buhay niya. Sana kasama natin siya ngayon.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Sino pa po bang sisisihin ko? Kundi ako lang. Sarili ko lang. Hindi ko siya naagapan. Wala akong nagawa pa. Wala kang kasalanan. Walang may kasalanan. Hindi ikaw. Siguro hindi din ako. Talaga lang, ginusto na ng Diyos na kunin ng mama mo. Tanggapin na natin to, anak. Sakit. Sobrang sakit pa. Sakit. Anak, napag-usapan namin ng mga kapatid mo. Mas mabuti pa siguro, huwag mo nalang panoorin. Bakit ba? Anak, baka hindi mo kayanin eh. Halika, samahan na lang kita sa labas. Hindi pwede pa! Maawa ka na sa akin! Anak! Pero pa, ito na po yung huling pagkakataong makikita ko si Mama. Mawag niyo na po ipagkait sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Pero anak, ikaw inaalala ko eh. Pa, parang awa niyo na po! Sige na, anak. Anak, mamaya ka. Mahal na mahal ko po kayo! Minsan, nung nabubuhay pa si Mama, di ba sabi niya, gusto niya nating parati siyang kasama. Kaya itong abo niya, ilalagay natin dito sa bahay. Para araw-araw natin siyang kasama. Hindi siya mawawali sa tabi natin. Hindi rin siya mawawali sa mga mahal na sa buhay. Sa susunod na magpakailanman, ang dalawang batang milyonaryo nangilaban ng bawi. Kahit anong mangyari sa buhay mo, huwag na huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoong Diyos. Punong-puno po ang puso ko ng pasasalamat. Pakiramdam ni Aifa ay naging kulang ang panahon upang maipadama sa kanyang ina kung gaano niya ito kamahal.
Labis ang kanyang pangungulila sa yumao niyang ina. Subalit sa kabila ng pagsubok na ito, nanatiling matatag si Aifa. Bakit hindi niyo pag-usapan? Para ma-solve niyo. Hindi naman niya ako naiintindihan eh. Nanay ko pa naman siya pero hindi niya ako iniintindi. Ayoko na sa kanya. Hindi na ako uuwi. Hindi sa nakikialam ako pero alam mo, Cynthia, maswerte ka nga eh. Kasi may nanay ka pa, may nag-aaruga pa sa'yo, may nag-aalaga pa sa'yo. Samantalang ako, di ba wala na? Kaya alam mo, hanggat buhay pa yung nanay mo, paramdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Sa oras-oras na magkasama kayo, ipakita mo sa kanya kung gaano siya kahalaga sa'yo. Kasi lahat ng pagsisisi nasa huli. Kaya dapat araw-araw sabihin mo sa kanya na mahal mo siya at wag na wag mo siyang sasaktan. Magpakailanman. Aifa, ang bata mo pa. Ilang taon ka nung nagsimula ka to dance professional? 16 po. Ano ang mga magagandang nangyari sa buhay mo after you joined the sex bomb? Natuto po ako sa sarili ko kung paano tumayo. Ngayon po natutunan ko po kung ano yung dapat sa hindi ko dapat gawin. Ngayon ba pinapahalagahan mo na ang pera? Unlike Sobra. before, kasi ngayon kumikita ka na. So sobra. Pag sinabi mo sobra, ano ibig sabihin nun? Hindi ko po binibili lahat ng nakikita kong gusto ko. Iniisip ko muna po kung meron bang kapupuntahan to pag binili ko, kung importante ba to pag binili ko, bago ko po ilabas yung pera. Meron bang hindi maganda na nangyari sa'yo mula nung sumali ka sa sex bomb? Yung nawala po yung mama ko. Ibig mo sabihin, sinisisi mo yung pagsali mo sa sex bomb sa pagkamatay ng mama mo? Hindi naman po. Parang dapat pala, dati ko pa pinaramdam kung gaano siya kahalaga sa akin. Alam mo, Aifa, yung mga kabataan na nanonood sa atin, kapulutan nila ng aral, yung mga pinagdaanan mo. Sa pag-aaral mo, meron bang mga pagkakataon doon na hindi ka sumunod sa mga magulang mo? Magka-college po ako. Nakapag-enroll na po talaga ako. O tapos? Tapos hindi ko po tinuloy kasi nag-sex bomb po ako. Oo. Na alam ko po sa sarili ko na nasaktan po sila. Kaso wala nga po silang magawa. Dahil matigas ang ulo mo, gusto mo. Nag-uusap po kami ng papa ko. Dahil kung gugustuhin po niya na mag-aral na lang po ako, baka po huminto na po ako. At papayag ka naman na huminto ka na. Pero Aifa, wala na si mama mo eh. Nag-apologize ka naman. Nag-sorry ka sa kanya. Hindi po, tita. Kasi hindi ko naman po ina-expect, tita eh. Pero bago po siya mamatay talaga, nakapag-sorry po ako sa kanya sa telepono. Pero hindi po siya nakapagsalita kung ano yung sagot niya. If for instance, umapir ang mama mo sa'yo ngayon, siyempre, yayakapin mo siya, di ba? Matutuwa ka. Opo, sobra. Oo. Sobra ka matutuwa kung makakabalik siya, no? Parang lahat po nung mali na nagawa ko sa kanya, itatama ko po. Pagkagabi nagdadasal ka, pinagdarasal mong mama mo? Ano idinadasal mo sa kanya? Kasi gusto ko po siya mapaginipan. Gusto mo makita mo siya ulit. O tapos? Hindi po nangyayari. Hindi ko alam kung bakit. Kasi gusto ko po siya makita sa panaginip ko. Tapos, minsan gusto ko po siyang maramdaman. Kaso hindi po talaga nangyayari. Kasi gusto ko pong mag-sorry sa kanya. Kaya minsan ginagawa ko na lang po. Kaya kausap ko po yung picture niya. Tapos nagsasorry ako. Saka tita, alam mo, lahat ng nangyari sa akin ngayon, yun yung gusto niyang mangyari sa akin. Na kung kailan nawala siya, saka natutupad. Kung ikaw ay magiging isang ina na rin, paano mo i-handle kung magkaroon ka ng isang anak na katulad mo? Katulad ni Aifa, matigas ang ulo. Siguro po, tutularan ko po yung mama ko.
Kasi hindi po siya sumuko. Hindi po siya talaga sumuko na ituwid ako sa mali. Hindi niya po talaga ako tinatantanan na ganito, bawal yan, ganyan. Kaya minsan po nag-aaway na rin po kami. Thank you very much. At pinahintulutan mo kami tinamay na ang buhay mo. Sana napulutan ng aral ng ating mga televiewers na huwag nang hintayin hanggang sa kadulutuluhan, diba? Hanggat nandiyan pa po yung magulang niyo, yung taong mahal niyo. Dahil huwag ka pong mapagod na araw-araw para ramdaman niyo po kung gaano po sila kahalaga. Kasi pag wala na po, wala ka na talaga magagawa. Thank you very much, Aifa. Maraming salamat. Thank you po sa inyo, Tita Mel. You are welcome. Sa GMA, sa Magpakailanman. Saka syempre, kay Ate Joy, na siya na po yung gumagabay po sa akin ngayon bilang nanay ko. Thank you po ng madami. Hindi maitatatuwa na walang kapares ang pangunawa, pag-aaruga at pagmamahal na alay ng isang ina sa kanyang anak. Kaya naman para kay Aifa, isang malaking kawalan sa kanyang buhay ang maagang pamamaalam ng kanyang ina. Napagtanto ni Aifa na nasa huli ang pagsisisi. Subalit sa kabila nito, batid din niya na laging may pag-asang naghihintay matapos ang anumang pagsubok. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawit